Hi guys! Welcome to my vlog. And for today's video, pupunta tayo sa Taipei, Taiwan. First time natin pupunta doon and ito ang ating pang 14th na country if considered na country si Taiwan. So now it's 4:30. Wala ko na umalis dahil ang flight natin ay at 7:45. So punta tayo ngayon sa Terminal 1 at tayo mag-grab na lang para mabilis. Kaya samahan niyo ulit ako sa panibagong adventure tayo ng Makibere. So let's go! So, na-delay yung flight natin ng 2 hours. So, originally, it's 7:45. Ngayon, 10 a.m. na daw yung flight. So, hindi muna pumasok sa loob para dito lang tayo kumain sa labas. Mas mura yung mga pagkain. Nakapag-check-in na tayo pero saka na tayo papasok doon sa immigration kapag malapit na yung time. So, dito tayo sa departure. Bababa tayo doon sa may bagong arrival na area. May food court daw silang bago. So, bababa ako dito sa may stairs. So, since delayed yung flight natin, pupunta muna tayo dito sa may bagong area nila na ginawa na marami daw kainan. So, doon muna tatatambay imbes na doon sa loob kasi nga mas mahal yung mga pagkain doon. Dito meron na daw mga fast food. So, tingnan natin ano yung mga meron nandito. So ito yung bagong area doon dito sa Terminal 1 Arrival Hall. So makikita natin, yan yung mga fast food na sa wakas dito. Pero it's good to see na itong mga ganitong improvements is nangyayari na. And maganda yung pagkakadesign. Tsaka maliwanag, maganda, may appeal, may aesthetic appeal yung pagkakadesign nitong food hall na to. Kaya lang, bago pa man magsimula ang ating trip na delay na kagad. So yun, sana yun yung nawala, yung delay, di ba? Yan, so napakaluwag ng bagong arrival area, arrival food court area nila dito. So may mga sarado pa pero bukas na tong Chowking, etong McDo. And so far, I think yun pala yung nakikita ko. Meron pa doon mga, yan, may coming soon na duty free daw doon. And dito may treats for convenience store, pero sarado pa siya. So I think dito lang tayo kakain sa Chowking. Napakaganda nito toilet dito sa Terminal 1. Yeah, so ito yung ayos na mga urinals. And then, yeah, for PWD, may provision siya for PWD na toilet. So, ito naman, normal na toilet. And may bidet. Mga soap dispensers din. Tingnan natin kung gumagana. So, meron. And mabango siya. Diba, yung mga ganitong amenities, parang kailangan pa natin na magkaroon ng private entity na pumasok para lang maayos. Basic na amenities na ganito. Dapat, hindi na kailangan natin ng private eh. Dapat kaya ng gobyerno natin yung usapin. Pero syempre, thankful na rin tayo sa Guru Kunira mo na kaya nilang gawin yung mga ganito para sa atin. Parang may ginagawa doon na parang construction. So, I believe parang waiting area siya, waiting shed siguro for public transport. Let's see kung ano siya later on pag natapos na. Pupunta na tayo sa immigration. Balik na tayo doon sa departure area. Diba? Very nice. Gumamit pa sila talaga ng fluted panels. Hindi sila gumamit ng mga pinturang masakit sa mata, yung mga kulay na masakit sa mata. Yung sahig, malambot siya. Parang rubberized siya. Masarap siyang laharan. And meron din siya mga handrails. Para yung mga nahihirapan umakyat, pwedeng humawak dito. Maliwanag siya. Maraming ilaw. Hindi tinipid sa ilaw. So talagang very good talaga yung pagkakagawa nitong bagong food hall na to. Ayan. So ito yung shuttle bus na interterminal shuttle to Terminal 1.
Terminal 2, Terminal 3, umiikot-ikot lang siya. Yan, so papasok na tayo sa immigration. Yan, tingnan natin kung gaano ka-smooth yung process ngayon sa immigration. Ayan, so nandito na ako sa boarding gate and so far, ang smooth lang nung naging process dun sa immigration. Hindi ganoon kahaba yung pila dahil nga around 6 a.m. naman. Hindi ko lang alam sa other times kung hindi ganoon din ka-smooth o kabilis yung pila. Pero so far, I'm impressed sa mga naging renovation dito. Ang dami pa ring mga ongoing na renovation. May nakita akong pag-asa na meron talagang improvement na mangyayari ngayon sa ating mga airports. So now, waiting na lang tayo dun sa flight natin. So, Taiwan is 2 hours away lang. So, ang flight natin is 10 o'clock a.m. And arrive tayo doon na mga lunchtime. So, sakto lang sa ating check-in ng 3 p.m. For Philippine passport holders. So, ang kailangan lang natin to go to Taiwan is syempre, ang ating passport. And visa exempt tayo for 2026 until July. I believe nire-renew naman siya every July. So malalaman natin this July kung mare-renew siya for another year until July next year. And then kailangan nyo lang i-accomplish yung e-travel nyo para hindi na kayo hanapan dun sa immigration. Kung hinanapan naman kayo, basta make sure na meron lang na kayong screenshot ng QR code nung sa e-travel. Pagdating naman sa Taiwan, kailangan natin is yung Taiwan Arrival Card. So, ang website ng Taiwan Arrival Card ay ito. I-flash ko na lang sa screen. So, make sure na dito kayo sa website na to maggagawa ng arrival card dahil libre lang ito. Kapag sinisingil kayo ng website na napuntahan nyo, most likely scam yun. So, right now, ang daming ginagawang renovation and construction dito sa Terminal 1. And so, sa immigration, wala naman masyadong tinanong sa akin. Actually, walang tinanong sa akin. Tinignan lang yung records ko kasi nga nag-e-travel online na ako. So may record na ako dun sa system nila. So tinatalakan na lang yung passport ko and yun, pinapasok na ako. Punta naman sa immigration, makakompare natin siya sa pagpapaalam natin sa parents natin kapag lalabas tayo. Kapag sa una, nakuha mo na yung tiwala ng parents mo, syempre kapag sinabi mong uuwi ka ng ganitong oras, umuwi ka talaga ng ganitong oras, sa susunod, pagkakatiwalaan ka na nila. So parang ganun din yung immigration. Kapag nakuha niya na yung tiwala mo na bumabalik ka naman, hindi na siya ganun ka-stricto sa'yo next time. So officially, dito na tayo sa Taiwan, Taipei, Taoyuan International Airport. So ngayon, so itong ating 14th na country na napuntahan, kung i-consider natin na country si Taiwan, pero nga hindi siya recognized ng United Nations na isang country. Wala pa to sa Taipei, so medyo outside siya. So mag-take tayo ng train na around 1 hour papunta doon sa Taipei mismo, sa Taipei main station. Meron tayong 3 bagay na kailangan nating secure bago tayo lumabas ng airport. So una is yung ating rail card. So ang tawag nila dito, kung sa atin ang tawag nila ay beep card, ang tawag nila dito is easy card. So, yun ang first natin. Then second is internet. And last one is yung M, money. Kailangan natin mag-withdraw ng pera. So, para matandaan nyo yun, every time pupunta kayo sa airport, tandaan nyo lang, rail card, internet, money. So, when in doubt, always remember. Ayan. So, kukunin na natin yung ating SIM card. Dito lang to sa dulo ng arrival area nila. Ito, meron naman signage ng Klook. So, ito, binook ko na sa Klook. So I got this for around 500 pesos. 5 days na unlimited 5G na internet. So mali daw. Doon tayo sa kabila daw. Sa counter 6. Di kasi yung nagbabasa nung voucher niya. Nakuha na natin ang ating internet. So susunod naman natin is yung ating M, which is money. So kailangan natin mag-withdraw sa mga ATM dito. So gagamitin ko ang aking GCash card. Dahil yun daw yung pinaka maganda yung rates. Yeah, Oliver pants. Yeah, and it's white mix. I like it. Nakuha na natin yung M. So, ang last na natin is yung R, yung rail card natin. Pero gutom na rin ako. So, maghanap tayo ng 7-Eleven. Doon na lang tayo bumili. Ayan, meron namang lift papunta sa MRT, pababa. Pero tayo, walkalator para madaanan natin yung kanilang food court. So, ayan. Ito yung kanilang food court. So, marami tayong choices dito.
Dito ko napiling kumain. So ito yung menu nila. Mga more on Chinese noodles and rice. Yan. So ito yung napili natin na kainan. So it's 189 NTD. Pero ang nabawas sa atin sa ating GCash ay 360 pesos. So ang palitan ngayon sa as per checking is 1.9 pesos for every one new Taiwan dollar. So medyo mahirap siya i-compute para mas mapadali yung pag-compute nyo ng new Taiwan dollar to peso. So pwede nyo i-times 2, then mag-minus na kayo ng 10%. So for example, 5 NTD times 2. So magiging 10 NTD. So mag-minus na kayo ng 10% ng 5. So 50 cents. So magiging 9.5 lang siya. So ibig sabihin, yung 5 NTD is only 9.5 pesos. So ganoon lang siya. So ito yung pork, may rice, and may mga gulay, may tofu, and may century egg, and may miso soup. So meron na rin siyang soft drinks na kasama. So for 360 pesos or 189 NTD, okay na rin to. Kain po. First meal in Taiwan. So chopsticks lang yung meron doon. So walang kutsara. So tingnan natin kung kaya natin i-chopsticks ang kanin. Tsaka sobrang laki ng pork kasi nila. So kung paano ito kainin. Hindi ko siya may kumpara sa kung ano mang natikman ko na before. Tikman natin tong tofu. Ay, malamig siya. Malamig siya na tofu. Na marinate siya. I guess yun yung dessert dapat. Hindi siya miso soup eh. Parang ano lang siya. Clear na seaweed soup. Lastly, yung kanilang century egg. Actually, first time ko makatry ng century egg. Siguro ganito yung feeling ng first time hakain ng balot to. Parang hindi mo siya gusto, pero habang tumatagal, nagugustuhan mo na rin. Yan. Also din dito yung itatabi mo yung pinagkainan mo dito sa mga tray return station. Pwede naman gawin ngayon sa atin, kaya lang wala tayo yung mga ganong tray stations, tray return stations sa mga restaurants natin. Pero kung meron naman, I think kaya naman natin magbalot. So dito lang tayo bibili sa Easy Fly. So dito tayo bibili ng Easy Card natin. So nakabili na ako nung kanilang train card. So ito yung design niya. Di ko alam ba't ito yung pinili ko. So yan, wala pa tong laman. This cost me 100 NTD. So times 1.9 is 190 pesos siya. So pwede itong loadan sa 7-Eleven, sa mga convenience stores, and pwede din doon sa mismong MRT na. So doon lang tayo sa MRT maglo-load. Sa sahig, meron naman mga signage para papunta doon sa metro. So susundan nyo lang siya, and makapunta na kayo doon sa metro station. Train arriving. Platform 2. Commute bound for Taipei. 回答。请选择服务。 Pinutin natin English. Please select service. Add value. Please put Yung pero. So, nag-top up na ako ng 500 NTD. So, yun, tingin ko kasya naman yun for 3 days. And pwede ko rin siya gamitin sa, sa mga convenience stores. So, ang Taipei is platform 2. So, dito na tayo. So, yun. So, ayan, napaka-beginner friendly talaga ng mga train station sa ibang bansa. No? Na kahit first time mo, madali siyang aralin, madali siyang matutunan. Kasi ang daming signage, like yan. Siguro pag ako sa Pilipinas, pag ako naging turista ako sa Pilipinas, napakahirap for me. Kasi ngayon, mga Pilipino, sanay na tayo, alam na natin. Pero kung foreigner, ang hirap. Ayan, so meron dalawang klase ng train, yung blue tsaka yung purple. So yung blue, yun yung commuter train. So lahat ng stops, dadaanan niya. Yung purple line naman, yun yung high-speed railway nila. Yun yung HSR, high-speed railway. So 3 stations lang yung dadaanan niya, yung A1, A3 tsaka A8. So mas mabilis ako makapunta sa Taipei main station kapag yung purple yung sinakyan ko.
Ayan, so di ba, ang dali niyang maintindihan. Kahit first time ko pa lang, parang naintindihan ko na kagad yung layout ng signage nila, kung ano ibig sabihin ng mga kulay nila. So yung purple ang sasakyan natin para mas mabilis. So 3:13 daw siya darating. 要去龙井公巴上大家有看走。 新北产业园区、长庚医院、机场第一。 So nandito tayo sa Taipei Main Station. Ito yung tinatawag central na station nila dito. So napakalaki nitong station na to. Comparable siya sa parang Shibuya Station na ang hirap i-navigate. Pero tingnan natin kung maliligaw ba tayo dito. So we're officially dito na tayo sa capital ng Taiwan, which is Taipei. Hanapin lang natin yung exit 8, M8. So doon kasi yung pinakamalapit na exit para doon sa ating hotel. We will be staying at a hostel. So ito ang gusto ko sa mga Asian countries na kahit na yung mga hostel malilinis. Siyempre, mura. So I don't mind staying in one. Tsaka mas preferred ko nga siya kasi nakakamit ako ng mga tao, mga bagong tao. Itong location map na to. So ang exit ko kasi is dito sa M8. So, kailangan ko pala pumunta sa MRT Taipei Main Station. Iba pa yun dun sa mismong Taipei Main Station. Kaya siya may letter M. M8 siya. So, ibig sabihin, kailangan pumunta dito sa MRT Taipei Main Station. Yun ang susundan ko. So, nandito daw ako. You are here. Diba? So, napaka-idiot friendly talaga nung pag-navigate dito sa MRT sa Taiwan. So, kahit sino, magiget siya. Basta meron ka lang parang common sense. Diba? Napakaluwag ng kanilang metro station. Meron din mga massage chairs. Yan, meron din mga lockers. Ayan, so medyo mainit na ngayon. Hindi kailangan ng jacket. Kasi ngayon naka-t-shirt lang ako. The temperature is around 27 degrees. And medyo makulimlim, pero sana wag naman umulan. Parang hindi siya isang malaking building lang. Parang isa siyang complex ng iba't ibang klase ng building. Merong local, merong papuntang airport, may regional. So ito yung pinaka-center niya. Ang laki. Wow, ang ganda. May mga ticket booth. So parang sa airport din, meron mga departure time sa taas. Ito yung convergence point ng mga lines dito sa city ng Taipei. So, di ko alam sa Pilipinas, ano yung ma-consider natin na parang central station natin? Kasi parang ngayon, ang ginagawa nilang central is yung common station sa Quezon City sa may SM North. Pero yun ba talaga ang center ng Metro Manila? Comment down below. Agree ba kayo na dapat doon yung parang central station natin? So, for first timer, medyo nito nga. Pero, basta sundan mo na yung mga location map, hindi ka talaga maliligaw. Ayan. So, nakalabas na tayo dito sa M8. So, ngayon ay pupunta na tayo dun sa hostel. So, ngayon, tumatawag ang boss ko. Sagutin ba natin? So, wait lang. Oh? No? No? Dalawang tawag yung sunod-sunod na pumasok sa akin. Pero sana naman kapag nakaliban tao, tantanan nyo naman. Joke lang. Ayan, so meron naman malapit na 7-Eleven dito. So I think I'll do good. Makasurvive na ako.
Mamaya na natin puntahan yan. Mag-check-in muna tayo. Ayan, so ito yung neighborhood. Yan. So meron naman McDo dun sa malayo. Or malapit lang naman actually. Ayan, pag zoom natin, ayun, may McDo din. Ayan. So, I think typical na Taiwanese neighborhood in the city. So, kakaliwa na ako dito. Ayun, tingin ko yun na yun. Di ako nakabasa ng Chinese, pero tingin ko ang nakalagay dyan is Taiwan Youth Hostel. Ayan. So, ito na siya. Oh, so underground pala siya. Yes. Dito siya. Ah. 沿线中，停车后